kalsada. Dito kami maghahanap ng taong tutulungan ngayong araw. Kanina pa natin sinusundan yung matandang babaeng nakakarito. Siguro pwede natin siyang kausapin. Sa edad niyo po, dapat po nasa bahay na lang kayo. Ay, pwede kasi wala akong pamilya lang ng tao. Kaya kailangan mamasura ako. Pwede. Sakit po yung asawa niyo po. Tagal lang may sakit yun. Nasa suportahan at sa kapon. Ay, pumili ako mga lakal. Wala ako tigil lang. Ano po ang sakit ng asawa niyo po? Ano? Pneumonia. Mahirap. Nakakarating ako kahit saan para lang makarami ng kalakal. Eh, sa hirap ng buhay, hindi pwedeng pagod na rin ako. Lalo ngayon, may idarama ako. Nakakapagod din minsan. Gusto ko nang sumuko sa hirap ng buhay. Nanay, ilan po ang anak niyo? 3. May mga pamilya na yun. Yan yung pwede ko. Hindi niyo po sila kasama sa bahay. Nakabukas ko po. Ako po, sinustok ko na kasi wala namang ulang. Kaya kinuha ko mga lang. Nanay, ilan taon na po kayo nangangalakal sa daan? 35 years. Matagal lang po. Yan lang ang binuhay ko. Nanay, hindi po ba kayo nahihirapan? Nahihirapan din. Lalo ngayon. Lalo ngayon, pagkapa ako. Yan. Nanay, napinsin natin ang dami. Paano po yan? Ano nga yan? Paano yan? Tapos nanay, hindi po ba kayo nagkakasakit? Nagkakasakit din. Yan ang bone ko. Saka, kalahating taon din ako giniginaw, lalatag. Ay, hindi wala akong magawa kasi ito lang hanap ko. Hindi po ba kayo nagpa-check up naman? Eh, pakulangan na ang pinansa. Kaya, kulang na. Paano po yun? Ano lang? Dahon-dahon lang. Dahon lang ang palaya. Wala, ginagawa. Wala na. Nanay, gano'ng kahirap ang buhay niyo po? Mahirap. Mahirap pa sa isang tao. Hindi ako nangangalakal. Wala kami ayun. Bata ang pamilya. Itong mga langan ko, isang linggo ko inipon. Pagdating ng sabat, may tatanong kumakain. Kasi, ano ba ito na yung pagbubo? Hindi kami sumama, nanay. Mabuti at pinayagan kami ni Lola Norma na samahan siya. Kaya naman, agad siyang tinulungan ni Paul. Magtulak ng kariton papunta sa junk shop. Mabigat itulak to. Kung makikita nyo, hindi siya diretso maglakad. Gawa ng pagkaka-hit and run sa kanya. Pilihan ko pa ito. Kasi halo-halo eh. Ganun po. Itong lata, 1 or isang kilo.
Ang lahat ng ito ay inipon niya sa loob ng isang linggong pamumulot niya sa mga basurahan. At matyaga niya pang pinaghihiwa-hiwalay ang iba't ibang klase ng scrap dahil iba-iba nga ang mga presyo ng mga ito. Matapos pilian, ay ipapatimbang na niya lahat ng kalakal niya. Ito lang po, napabenta. Ang hirap ng pagkain. Ngayon lang po. Itong kinita ko ngayon, isang linggo kong babadjikin para ibigay ng pagkain. Sama kami sa inyo na. Titingnan namin kung paano kung mababudget yan. Yan na. Salamat. Thank you po. Sa 104 pesos na kinita niya ngayon ay malabong makabili siya ng gamot ng kanyang asawa dahil mas uunahin pa nilang bumili ng pagkain bago bumili ng gamot. Baka ang gagawin niya ay magdodoble kahit bukas para maipambili ng gamot ng kanyang asawa. Kulay. Tama lang sa aming mag-asawa. Itong natira, bili ako ng bigas. Kakasayin ko 1 kilo kalahati. Sa 35. Tara na. Tara na. Pwede na lang isang kilo. Bibili ngayon si nanay ng bigas, 35 isang kilo. Eh, isa't kalahati yung binili niya, kaya 50 to 50. Yung sosobra, bibili ko ng kape. Kasi naman nakagatas ng asawa ko. Hindi pwede magkape kasi may Saan tayo bibili? yan na lang sa kanto. Tara, dadaanan natin. Hapon na siya kung lumabas ng bahay at inaabot siya ng gabi. Kasi sa mga ganung oras daw ay mas maraming mga nagtatapon sa mga basurahan sa kalye. Kaya talagang delikado ang ganitong trabaho. Mabiling kape. Red is one. Yung single lang ha. Single lang. At saka beer brand. Magkano? Leche, isa. Gatas, beer brand. Wala bear brand. Lang. Eh, na lang natira. 16 pesos yung natira kay nanay. 16 pesos. Ito yung natirang pera. Chichirya na lang ulang bukas. Kasi ito na lang. Kasi may bigas na naman Kasi may bigas. Oh, kasya pa yan. Tara, uwi na tayo sa inyo. Sama kami. Dito sa lugar na ito nakatira si Nanay Norma. Dikit-dikit ang mga bahay dito at napakaraming tao. Isang napakahabang iskinita ang kanyang kailangang daanan bago siya makauwi sa kanila. Ibali partner pa sila. May nakaburol pa nga dito. Ang ikinamatay daw ay pinasok sa bahay at pinagbabaril ng walang kalaban-laban. Hinintay muna naming makatagay ang mamang may motorsiklo bago kami makapasok sa isa pang eskinita.
bahay ko, kaya doon ko lang pinarada ang kariton ko kasi hindi ka kasi. Dito po yung bahay ko. Halika kayo. Sige, nanay, susunod kami. Yaso? Ay, Ito yung bahay natin. nanay, may aso. Sige, mas kayo munang mauna. Hey! Hey! Tama lang yan. Matawag lang yan. Madilim. Hoy, mauna ka. Kaliwa daw, kaliwa. Ito yung CR nila. Kortina lang. Walang pader. Ito yung tubig nila, pang paligo. Dito iniipon. Sa ibaba, amin po. Nalagyan ko ng kalakal yan dyan. Oo. Tapos sa taas Sa kayo. taas kami. Tara, nay. Panik tayo sa inyo. Halika. Sisa ka na, makukuba ka sa bahay. Uy. Mahirap pumanik dito Malalaki yung agwat ng baitang. Teka lang. Yan. Tapos kasi sa Kahoy. Sa kahoy, nanay. Pakapit. Yan. Chinelas. Huwag kang, ano dyan, chinelas? Ano? Hindi pwede mawak. Huwag ka makawak. Yeah. Ay, hindi pwede tumayo, Nay. Oh my God. Pwede. Kasya pa. Ito na yung bahay nila Nanay Norma. Maliit lang siya. Tsaka, ano na dito, sukol na yung taas. Tapos yung yarong ginamit nila, tagpi-tagpi lang. Kaya may tulo na, nanay. sila ang dahilan kaya ako lumalaban sa buhay. Nanay, ilang taon na po kayo nakatira dito? Bali, 64. 1964? Oo, 1964. Tagal na. So, mga 53 years. 53, 54. 53, 50 years. Tagal na. Buti nga, hindi kami hindi kami dinidemonize. Nung araw, palaislaan to. Ngayon, yung mga nakatira dito, tinambakan hanggang sa tumaas. Para matabunan po yung tubig. Nanay, yung mga anak niyo po saan nakatira? Sa iba't ibang lugar. Itong apo ko, gusto kong pag-aralin, kaso wala naman akong pang financial na pang sa kanya, pang pakain. Sa barangay, Nay, pwede niyo naman ipasok kung sa barangay, di ba? Hindi pwede kasi kailangan doon may tuition fee ka. May bayad din po? Tuition fee, Pati meron. baro, lahat. Uniforme rin. Lahat ng gamit niya, may bayad. Kaya hindi rin mo kayo. Hindi nyo rin maipapasok. Oo. Ang gamit lang nila Nanay Norma dito sa bahay, isang bumbilya, isang lumang electric fan, tsaka isang lumang rice cooker. Sa kuryente, 100 linggo. Pero sa tubig, nakikiigib na ako sa kapitbahay ng libre. Paano yun, Nanay? 100 ang kinita mo kanina. Sa susunod na linggo na lang ako magbabayad. Ang ilaw. Ang dodoblihin ko yun. Kaya doble rin ang pangangalakal. 104 lang ang kinita ko. Binili ko ng bigas.
tsaka ulam. Pero wala akong pambiling gamot mo. Bukas mangangalakal ako para pambili ng gamot mo. Sa liit ng bahay nila ay wala ng lugar para makagawa ng kusina. Kaya ito na lang ang ginagawa nila para makapaghugas ng kanin. Tusok yung ano namin, rice cooker. Yun. Sa gabi, pinapahiran ko ng langis ang aking mga binti kasi kumikirot. Ito na yung sinaing. Kain na tayo. Sa kinikita niya ay talaga namang isang beses lang sila makakakain sa loob ng isang araw. Kain ka madami ha. Dati, nangangalakal ang asawa ko. Ngayon ang katagalan, wawalis siya sa palengke. Pinahinto ko siya dahil konting lakad lang, hinihingal na siya. Sabi ni tatay, sinuulo daw siya paggabi. Kaya hirap na hirap siyang matulog sa gabi. Isa-isa lang. Radyo, wala akong gamot. Bukas gagawa ko ng paraan. Kahit isang gamot ko isang hirup ko, isang gabi. Para makahinga ako ng maayos. Napagamot ko ang asawa ko nang makarami ako ng kalakal sa palengke. Saan niyo po nanay pinagamot? Sa public hospital po? Eh, sinubukan kong ang public, hindi siya gumagaling. Nung makarami na ako ng kalakal, doon ko lang siya naipagamot sa private. Ganun po. Oo. Eh di ang mahal din po ng gamot ni tatay. Eh, unti-unti ko lang yun napagbili kasi yung medyo yung yung mga gamot. Hindi ko na bili lahat yun. Dalawa-dalawa. Mangangalakal ulit ako, bibili ko ulit yun. Hahatiin ko yung kita ko sa gamot, pagkain. Nanay Norma, magpapaalam na muna po kami sa inyo. Babalik po kami bukas ulit ha. Sige, salamat. Mag-iingat kayo. Opo. Para rin po makapagpahinga na kayo kasi po pagod kayo kanina sa pangangalakal tsaka si tatay po nahapon na ha. Pangalawang araw ng pagbalik namin ngayon kala Nanay Norma. Dala na namin yung mga surprise na namin para sa kanila.
nag-ano ng kalakal. Ibenta ko para bilhin niya ng gamot. Ayan, nanay, hindi nyo na kailangan gawin yan, ha? Dala na naman po yung sorpresa namin para sa inyo. Ay, salamat sa Panginoon. Ayan, o. Para sa inyo lahat yan, nanay, ha? Dali natin sa taas niyo po, doon na tayo magbukas. Ha? May aso, ha? Halika na dun sa taas. Dali. Halika na dun sa taas. Damo. Oo, hindi ka ano. Uy, damo. Yung siya doon. Nauntog ka. Nauntog si Budyante ka talaga eh. Matibay pala yun. Ito yung ulo. Wala na. Labas mo ulit, tas pasok mo. Napuno na ang bahay ko, puro kahon. Pero may pagpapalang laman ito. Nanay Norma, may bibigay po kaming cash para sa inyo po. Magagamit niyo po ito sa pampapagamot ni tatay, tsaka pang ano rin po dun sa puhunan ng sari-sari store na bibigay namin para sa inyo. Salamat. Ayan. Salamat sa binigay niyong pagpapala. Masaya ka ba, nanay? Masaya na ano eh, ninervous. Asa ninenervous? Okay lang yun, no? Para sa inyo po ito. Salamat. Lahat may pambili niya ako ng gamot. Oo, ito, yung gamot. Salamat sa kanilang tulong. Sana tumutulong sa ating habang buhay sila tulong sa kapwa natin, sa katulad natin. Naiiyak na. Kasi hindi ko naman akalaan yun. Nagulat kayo na Hindi ko talaga akalaan na totoo ito. Kala ko hindi totoo eh. Kala ko ganun-ganun lang, video-video lang. Nanay, ito pong lahat ng to, galing po kay Sir Mark at kay Ma'am Rhea po. Nasa Amerika po sila, mag-asawa po sila na tumutulong po sa mahihirap, na nagsusumikap po sa buhay kagaya niyo po. Kahit na po pangangalakal lang po yung trabaho niyo, natataguyod niyo po si tatay tsaka yung apo niyo po. Tsaka meron, nagsusumikap po kayong may pambili po ng pagkain tsaka ng gamot. Kaya para po sa inyo lahat itong sorpresa namin para sa inyo. Papasalamat ako sa tumutulong sa akin, lalo-lalo na yung sinasabi mong pangalan. Si Sir Mark. Sir Mark. Tsaka si Ma'am Rhea. Salamat sa kanilang mag-asawa. Yun lang po. Okay, nanay. Buksan na natin yung mga box, ha? Sige. Para muna po pang gamit ko sa bahay. Patsa. Bante po. Lapag muna natin. May tabo na rin, nanay. Tapos extension po sa ilaw kasi medyo madilim po dito, no, nanay? Ayan. Tapos, mga gamit po sa bahay, nanay. May mug po. Tapos, baso.
sa inyo po nila tatay. Tapos kutsara, tinidor. Tapos may mga plato din po nanay. Mangkok, plato po. Ayan. Para may bago ka ng gamit, nanay ha. Itabi mo na yung lumang gamit mo. Tapos po itapon. Pwede rin na, itapo mo na. Tapos meron po tayong ice chest nanay. Kasi di ba gusto po namin kayong bigyan ng sari-sari store. Eh wala ka namang ref, no? Tapos ilagyan mo na lang po ng yelo. Tapos yung mga papalamigin na Ano ng mga bata. Opo, yung pambaon-baon. Kasi mabili yun. Oo, yung mga gano'n, nanay ha. Ito naman nanay, kasi mainit dito, tsaka hinihingal si tatay na po. May bago po kayong electric fan. Opo, mainit no nanay. Kailangan ni tatay para hindi po hingalin. Nanay, umpisa na natin yung sa sari-sari store mo ha. Ito yung lalagay mo dun sa ice chest mo. Yan. Sesta. Yes, tsaka yan, para rin sa tindahan nanay ha. Yan. Mga condiments. Toyo, suka, patis, baking. Yan. Okay. Opo, magic syrup. Kompleto na yan nanay, tsaka asin po. Nanay, mga pambaon din ng mga bata, tsaka kape. Yan. Stiko. Yan, mga pambaon po ng mga bata. Mga biscuit. Yan, nanay. Delata. Pwede nyo rin bang ulam? Tapos sa tindahan din, nanay. Iba-ibang klase na po. Sardinas. Ayun, may gatas pa sa asawa ko. Ayan, ako pa, tsaka kay Bunso. Saka tinapay, may palaman. Ang dami-dami naman. Tuyo na. Kumpleto. Kumain ka ba, oh. Kape. Yan. Tapos asukal nanay. May itlog. Itlog. Ito nanay. Bigas naman para sa inyo. Na lang, meron ka ng bigas, hindi na ako bibili ng bigas. Doon sa tindahan. Ang tindahan din. Pwede nyo rin pang gamit nanay. Sabon. Toothpaste. Shampoo. Tindahan din nanay. May mga bibili sa mga bata. Mga candies. Ito nanay, para sa apo mo kay Bunso. Ay, meron ka din, budang. Budang. Budang pala pangalan mo Meron ka rin, ayan nakakabon. Para sa'yo. Teka lang baka magupit ko yung mo. Ayan. Ayun. Sample natin ha. Para sa'yo. Ayan. Meron kang Salamin yan mirror set para pampaganda. Wow. Ang ganda ng ngiti mo Kanina ayaw mo mag-smile Ayusin natin I-assemble ko. Kunin mo yun sa loob. Meron din sa loob. Kunin mo yun nasa loob, dali. Wow. Ayan, ano yung buhok mo? Pampaganda yan. Ayan. Ay, marunong pala siya. Ganyan-ganyan Wow, ito naman, Upuan. oo, upuan para hindi ka, yan, dali budang upo ka na. Rito. Dali. Yan, pangkilay. Kabari ko sa salamin, dito ka. Wow. Harap ko sa salamin. Ayan, Ayan. paganda ka na. Ayan. Ang paganda pala yan Ito para sa'yo. Ayan.
Wow, Donya! Yan. Oh, dali, paid mo na. Lagay mo na dito mo. Yan. Yan. Ganda. Ang ganda mo na agad ah. Pampatuyo. Oo, yan. Oh, palit. Kabila. Bila. Sabi na. Dito. Dito. Yan, ganyan. Yan. Galing ah. Pagkatapos mo maligo, gagamitin mo yan para tumuyo yung buhok mo ha. Yan, ganyan. Yan. Prinsesa ka na. Salamat daw, Mark, Rhea. Nagustuhan niya. Ayan, di na binitawan, oh. Oh. May lakad yata siya. May party mamaya. Aalis ka ba? Ha? Papaganda ka? Aalis ka? Ganyan ha. Galing. Ganda na si Budang. Masaya ka ba? Masaya ka? Ha? Opo. Talagang ayaw niya magsalita. Pero madaldal yan. Daldal yan. Nahiya lang. Nahiya po talaga. Eh, nanay, tatay, habang nagme-makeup si Budang, magpapaalam na po kami, ha? Sana po, Salamat. sana po makatulong po sa inyo itong negosyong sari-sari store po. Saka sana gumaling po si tatay. Good luck sa negosyo, nanay. Sana mapalago mo po, ha? Para hindi ka na magtutulak ng kariton, ha? Hindi ka na mangangalakal dun sa labas. Delikado, eh, ha? Nanay, thank you. Okay. Salamat, tatay, ha? Thank you po. Bye-bye. Salamat, Nay. Salamat. Salamat. Kapitbahay po namin si Cho Carling. Tapos, nung malakas po siya, nakakakuha po siya ng mga botya. Binibigyan niya po kami para pang ulam-ulam namin dito. Saan po kumukuha ng botsa, ate? Sa bayan po, yung mga binibigay man na titirang ulam. Sa palengke? Opo. Ah, ganun po. So, nakakakuha po kayo ng libreng ulam Opo. nung malakas pa siya. Nung malakas po siya. Pero ngayon ako kasi mahina na. Oh, sa bahay na lang po siya. Eh. Oo. Nanay! Hi, Nanay. Kamusta? Okay. Ganda na ng tindahan mo, ah. Ay, Budang. Ito, mabuti. Kung nagkaroon ng sari-sari store, hindi na ako nangangalakal. Tapos dito nagtitinda ako ng gulay. Ngayon nga, katunayan, aalis ako ngayon para mamili. Pampaninda ko. Dito rin po kayo nagtitinda. Ayos yun, maganda yan, Nanay. Doble na yung kita nyo. Hindi na ako mangangalakal. Nakakainom na ng gamot si Tatay Carding. Sa kinikita ng tindahan na 500 hanggang 600 kada araw, ay nakakain na rin sila ng 3 beses kada araw. Makakapag-aral na rin sa susunod na taon ang apo nilang si Budang dahil may regular na silang kita. At higit sa lahat ay hindi na nangangalakal ng basura si Nanay Norma. Yun ang pinakamagandang pagbabago sa buhay nila. God bless po. Wala akong planong tumakbo sa politika. Pero alam nyo, kung ako ang magiging pinuno ng ating bayan, isa sa aking mga magiging layunin ay ang ipagbawal ang anumang klase ng relihiyon sa ating bansa. Different kinds / types / classifications of religion divide our society. Having different religions in our country destroy our united nationalistic perspective. Bayan muna bago ang lahat. Bayan muna bago ang iyong relihiyon na kung ano pa man yan. Bayan muna, isang diwa, isang pag-ibig at isang pananampalataya. Ang pananampalataya para sa bayan at hindi sa kung anuman ang relihiyon na iyong pinaniniwalaan. Bayan muna.
Ang samut-saring relihiyon sa ating bansa ay isa sa mga maraming dahilan kung bakit naghihirap ang taong bayan. Ang mga religious leaders ay patuloy na yumayaman. Sila ay may mga magagarbong bahay, mga sasakyan at marami pang iba. Sila ay nakakalusot sa mga pang-aabuso na kanilang ginagawa sa ilan nating mga kababayan. Ang mga religious leaders ay katuwang ng mga corrupt na politicians at businessmen para lalo pang pagyabunin ang kanilang mga kayamanan. The Spaniards came to our land with muskets in their right hands and Bibles in their left hands. They enslaved, repressed, and oppressed our people with brute force and illusion of God's mercy and forgiveness at the same time. The world is better without religions. Faith in different religions caused and continue to cause wars and destruction. Just look at the Philippines, folks. The war between the Christians and the Muslims has no end in sight. When the Spaniards enslaved us, they used Catholicism to easily control and manipulate our people. They used Catholicism to put fear in our hearts. You put fear in someone else's heart, it will be easier for you to fool him/her.